Problema nyo din ba ang napakaitim na kaldero? Ito na nga ang solusyon at talaga namang napaka-epektibo. Tit! Hello mga bishi! Sabi nga ng aking tiyahin, mayroon nga daw siyang kaldero na ubod ng itim. Bukod nga sa uling, kahoy ang kanyang ginagamit sa pagluluto ng pagkain. Dahil nga bida-bida ang inyong bishi, sabi ko, anak, itabi mo, ako na. Kaya nga agad-agad kinuha ko ang kanyang napakaitim na kaldero. O eto, tignan nyo mga bishi, sobrang itim talaga niya. Yung tipong nagatutong-tutong na talaga, kaya eto, kinudkud ko pa. Shout out sa iyo, manok. Ilapag na nga muna natin saglit itong ating kaldero at kunin na nga natin yung mga mahalagang sangkap para maisakatuparan na nga natin itong ating misyon. Ang mahalagang gamit nga na ating kailangan ay baking soda at yung Joy ni Sia. Hindi kasi kami mahilig gumamit ng liquid detergent, ay ang meron lang kami ay yung panlinis ng chupon ni Sia. Ang pangatlo nga ay ang suka na malaki. Kapag ready na nga ang ating kailangan, pumunta na tayo sa labas ng bahay. Una nga natin gagawin ay basain muna natin yung ating kaldero para kumapit talaga at dumikit yung ating mga gamit. Pangalawa nga ay buksan natin ang ating baking soda at magpakasyunga. Bakit? Kasi nga pinilit kong buksan doon sa taas ay samantalang kitang-kita nyo o push to open. Buong akala ko kasi nakabalot pa siya sa plastic. First time ko kasi gumamit ng baking soda. Day, pagkakita ko meron pala ditong push to open tab. Dinagdagan ko pa yung aking pagkasyunga, 'di ba? Binuksan ko na, binutas ko pa. Ay ewan ko ba, basta yun, nagbudbud na tayo mga bishi. Sige, budburin mo ng tudo-tudo. Buo-buo pa nga itong baking soda na nabili ko, siguro dahil matagal na itong stock. Kahit nga gilid-gilid, akin na ding nilagyan. Tinulungan ko na rin ang aking kamay para ikalat yung baking soda sa buong kaldero. Pero ito ay wag niyong tutularin na kakamayin dahil pawang professional ang gumagawa ng ganito. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Charis! Pagkatapos nga nating maglagay ng baking soda mga bishi, ay isunod naman natin yung liquid detergent. Kahit anong klase pwedeng-pwede, basta liquid detergent mga bishi. Pinagalitan pa nga ako ni ate dahil sobrang dami ko daw maglagay nitong liquid detergent. Kaya naman tinigil ko ng pagbubudbud, baka wala na akong mailinis sa chupo ni Sia. Kailangan nga din pala natin ng tissue, pero dahil meron naman kaming paper towel, ay sosyal. Eto na nga yung ginamit ko kasi nga sobrang kapal nung uling. Kaya dapat makapal din yung ating gagamitin. Charis! Kahit simpleng tissue mga bishi, walang problema, pwedeng-pwede yan gamitin. Attitude lang talaga ako. Pagtapos nga nating ilagay yung ating paper towel o tissue, budbura naman natin ngayon ng suka. Ay diba malaki yung aking suka, marami akong naibudbud mga bishi, na award na naman ako ni ate. Ang pinakahuli nga natin gagawin ay idikit yung tissue sa ating kaldero para ma-absorb talaga niya yung ating mga sangkap na ginamit. Pagkatapos ay ngumiti-ngiti, Charis. O ayan, gusto na siguro yan. Shoutout nga pala sa aming sahig na puro lumot. Segundo pa nga lang ang lumilipas mga bishi, kitang-kita nyo yung pinakang gilid niya parang nagaitim na. Ibabad nga lang natin siya ng 1 taon. Chika lang mga bishi, mga 30 minutes carry na. Pagkatapos, ito na nga ang kanya magiging itsura makalipas ang 30 minuto. Lumalin agad yung pinakang itim niya sa tissue. Ngayon naman, atin na nga itong tatanggalin at bubuksan. Ay grabe mga bishi, paghila ko ng tissue, dala-dala pati yung uli. Gingkuskus ko pa nga para makita ko baga ng todo. Ay tignan nyo naman mga bishi, o abong puti na nung kaldero. Mayroon namang part na hindi naman talaga natanggal, pero overall talaga mga bishi, ay grabe, bongga. Natanggal talaga yung mga uling-uling niya. Sabi ko nga kay ate, amazing. Amazing talaga siya mga bishi. Ito talaga ang kauna-unahang life hacks na aking napagtagumpayan. At eto nga, atin ang banlawan. O, tignan nyo mga bishi ha, sobrang puti niya, natanggal talaga yung mga uling-uling niya. Dito ka, oh. Shoutout sa, ano ang tawag dito? Tapal. Nakita na yung tapal, oh. May tapal pala siya. Ito nga ang kanyang itsura dati. O, pak, sino ka dyan? Tingnan nyo naman mga bishi, ang kintab talaga niya. Nakita na nga yung tapal nitong kaldero. Noon ko nga lang na-realize na may tapal na pala ito. O, ibig sabihin, matagal na talaga itong kaldero na to. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!